Praise the Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Kung nilalamig, sabihin mo, gising ka ba, kapatid? Amen. Hallelujah. Excited ba kayo makinig ng salita ng Diyos sa umagang ito? So excited to hear God's word this morning. Ay, nakakatuwa si Lord sa patuloy niyang pagkilos at paggawa sa ating buhay. Ang ating pong giving, ang ating pong offering, ang ating pong tithes, ang ating pong pledge is an act of worship to the Lord. Amen? Bahagi ng ating pagsamba sa Diyos. That's why hindi natin inaalis yan, yung pagbabalik pa sa salamat kay Lord. Amen? Ang lahat ng ibinigay nyo ay galing kanino? Kay Lord. Napakaliit niyan sa ating pong pagpapasalamat sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. And I thank God, alam niyo po, sa mga nasa online, nasa Japan, nasa USA, nasa Canada, sa ating pong Middle East, magandang umaga, mapagpalang hapon at umaga, gabi. Ganon din sa ating pong mga, nandito lang sa paligid, natakot sa ulan. Sa ating pong sa aking pong mga kababayan sa Batangas, mapagpalang umaga. Sa aking mga magulang na nasa San Mateo, mapagpalang umaga. I thank the Lord for this privilege na mag-share ng word. And also, gusto ko pong ibahagi sa inyo, natutuwa ako dun sa pamangkin ko. Siya po ay isang nag-work sa call center. Every time, mula po nung na-emphasize sa kanya yung tithes and offerings, ano po natin, nasa online po siya. Never niyang kinakalimutan ngayon, every time nasusweldo siya, ipapadala niya sa akin through GCash ang kanyang tithes. May message siya, "Tita, ito po ang aking tithes." And I acknowledge her, sasabihin ko, ibibigay ko sa treasurer. Amen? Yung ating po mga OFWs, ganun din. Ino-honor nila si Lord kasi sila ay napakain spiritually. Ang CSF Church, ang ginamit para sila ay mapakain spiritually. Ang task naman nila ay suportahan ang ministering nagpapakain sa kanila. Amen? Amen po ba? At anong gawain natin? Patuloy na magpakain, patuloy na ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. So we can be a blessing. Sabi doon sa kanta kanina, living the best life, living the blessed life, we are victorious. Hindi lang po yan salita, hindi lang masarap kantahin, yan po ay deklarasyon ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Sa ating pong church, mapapansin po natin that we have this 5 to 6 generations na nasa loob ng church. Huwag po kayong magtaka. Actually, nilagay ko lang dyan kahapon ay 4. Pero naisip ko, baka merong mga pinanganak noong 1928 to 1945. Meron po ba? Nasakop ng 1920 1945? Meron po? Wala na. They are the silent generation. Tahimik lang sila sa loob ng church. And the other one is the baby boomer. O, siguro nandyan na sina Tatay Tatay Richard, nandyan ka sa baby boomer? Sina Pastor, baby boomer kayo. Ha? 1937, o silent generation, wag kayo maingay. Ayaw ni nanay ng maingay. And then the baby boomer. And then we have this Generation X. Taas ang kamay ng mga Generation X. Tayo, masamang sisinungaling. Joke lang. Generation X. Tayo yun. 1965 to 1980. Then, Generation Y. Nasaan ang mga Generation Y? Huwag ka mangarap. Generation Y, 1981 to 1996. Taas ang kamay ng Generation Z. 1997 to 2010. And the Generation Alpha, o the Alpha Generation, 2010 to 2024. Bakit ko po ito diniscuss sa inyo? Dahil po, marami pong church ngayon, nagkakagulo. Hindi malaman, ayoko dyan, maingay sa church na yan. Sabi naman isa, ayoko pumunta dyan sa church na yan, ang tatahimik, bawal ang drums. Sabi naman nung dito si isa, ayoko dyan, puro sayawan ng sayawan. Hindi nila maunawaan that there are 5 to 6 generations inside the church and we need to cater their needs. We praise, we serve one God, the God of all generations. Amen? So kung tayo man ay maingay, kung tayo man ay tahimik, kung tayo man
man ay may drums, kung tayo man ay choir or solemn, it doesn't matter as long as we worship the one true God, magkakasundo tayo. That's why pag Sunday, may Sunday po na Tagalog kasi ayaw nung iba ng English. Wala kang maintindihan, puro English. Sabi naman ng iba, sabi naman ng mga yun, ano ba yan? Puro choir. Lumang-luma na. Alam niyo, pag ako minsan nagpapakanta, sabi niyan, Mami, saan niyo pa kinuha yung kantang yan? Pag pinakanta ko yung How Great Thou Art, worship lang namin yung pagka, Saturday. Saan po ba yan? Tayo, yun ang alam natin, How Great Thou Art. Ang kanila alam nila, how great is our God. Yung mga 1970s, then sings my soul. Dahil gano'n, no? May tudog pa. My Savior God. Subukan yung kantahin ng youth yan. Magkakagulo tayo. Pero, sa CSF family, because we are one family, anuman ang edad mo, anumang henerasyon mo, magkakatagpo tayo sa pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Amen! Kung sinabing sumayaw, sasayaw, matatanda. Kung sinabing manahimik, tatahimik ang mga bata. Irerespeto natin ang presensya ng Diyos na nasa ating kalagitnaan. Because we praise and serve one God, the God of all generations. Ang Biblia noong ginamit, nung silent generation, hanggang ngayon ay iisa pa rin. Amen. Ang Diyos na nagpakilala noon ay siya pa rin nagpapakilala sa inyo ngayon. Ang Espiritu Santo noon ay siya pa rin Espiritu Santo ngayon. Amen. Yung presensya niya ay hindi nagbabago, lalong hindi nababawasan ang kapangyarihan. It's our heart na nagdi-desire na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen po ba? Okay, let's all close our eyes and let us pray. Oh Abba Father, we welcome your Holy presence sa aming kalagitnaan. Jesus, cover this place with your precious blood so that no works of the enemy can come in, can snatch your word na nararapat para sa iyong mga anak. Ang papalang, kalakasan, kagalingan, pinansyal, emosyonal, na nararapat sa iyong mga anak ngayong umaga, ay hindi mananakaw ng gawa ng kaaway. Lord, let our faith arise as your word ay dinideliver. Use me as your mouthpiece. Holy Spirit, anoint me. Not my might, my strength, my knowledge, but by your power, Holy Spirit. Move in this place. Saturate this place in Jesus' name. Amen and amen. Come on, let's give God the best clap offering. Ngayong umaga, the fact na dito ka, on-site at nasa online, ibig sabihin victorious ka na. Sabi mo, I am victorious. Ayun yung deklarasyon kanina ng mga awitin, I am victorious. Nais ko pong ibahagi sa inyo last time, gusto ko sanang ibahagi is, to fear the Lord. Kasi sa papansinin natin, sa panahon ngayon, even sa loob ng church, mapapansin natin ang kilos, galaw ng tao ay parang nawawala na yung banal na pagkatakot kay Lord. And then, nung habang hinihanda ko siya, yung word about how to fear the Lord, reverence, ibig sabihin banal na pagkatakot sa Diyos, dinala ko ni Lord sa mensaheng ito na 2020, I think, during the pandemic na nag-start ang equipping for release, diniscuss ko ito for 8 consecutive weeks. At i-discuss ko sa inyo ng 2 hours. I don't, 1 hour lang. Namumroblema kayo, 2 hours ako magdi-discuss. God willing, I'll be discussing the first part and the next part will be kapag po tumayo po uli ako sa kalooban ng ating Panginoon. Basahin po natin ang title, everybody. Ngayon pa lang, wala na kayong lakas. Again. Isa pa. In these last days, we are in the last days of the last days. So, ang hamon sa atin ngayon bilang isang church,
mananampalataya ni Kristo, we have to be strong in the Lord. Open your Bible in Ephesians 6:10-13. This is my Bible. Ang aking isipan ay alerto. Ang aking puso ay handang tumanggap. Ang aking isipan ay handang makinig at sumunod. Sige nga, tingnan natin. Sa lahat na may cellphone, syempre, yun yung mga cellphone, siguraduhin yung nasa Bible. Pero kung hindi nyo kayang i-control ang kamay nyo na pumupunta kung saan-saan, itago ang cellphone sa bag. Tumingin at makinig. Huwag nyong ipanakaw sa kaaway ang salita ng Diyos. Honor the Lord with your ears this morning and your heart. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo. Tapikin mo yung katabi mo, magpakatibay ka. Sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot nyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin nyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. O, wala po kayo, walang pala desisyon sa loob ng iglesia. Hoy, wag nyo akong pangunahan po, Alam ko na pupuntahan ng preaching ni Mami. Armor of God. Wala pong magdidesisyon. Makinig sa pananalita, makinig sa pangusap ng banal na Espiritu Santo. Kayo po ang patatatagin, tayo po ang palalakasin ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So in the last days, be strong in the Lord. Are you prepared? Handa ba kayo? Handa ba ang CSF family? Sabi ko, Lord, I want to share the fear of the Lord. I-check mo muna ang kongregasyon sa lahat ng nandito at mamaya maaaring mapanood to ng ating mga daughter churches kasi gusto ko maibahagi itong salita ng Diyos sa kanila. Are we prepared? Because we are in a spiritual war. Aminin natin, gustuhin natin o hindi, we are engaged to a spiritual war. Amen po? Naiintindihan? May pakikipagdigma, and that battle, okay, ay araw-araw nating nararanasan. At bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, you are not expected to be spectators lamang. Hindi ka lang dapat nanunood. You need to go, pumasok, i-engage ang sarili mo sa battle. Amen? Huwag ka lang nakatunganga, huwag ka lang nakatingin sa nangyayari sa iyong paligid at wala kang pakialam. Maraming tao ngayon, at napakasakit isipin, maraming Kristiyano ngayon sa loob ng church, walang pakialam. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon, ha? Okay? Walang pakialam. Pumasok yung spirit of apostasy. Ano yung spirit of apostasy? The spirit of apostasy is falling away. Nanlamig, nanghina, maaaring nandito sa loob pero spiritually na-disconnect. Hello? Maaaring nasa loob ka sa church pero disconnected yung heart mo, yung spirit mo kay Lord. The spirit of apostasy, walang pakialam. Kahit may mga panawagan, hindi nag-re-respond. Kasi malayo na-disconnect na yung heart, yung spirit sa connection sa spirit ni Lord. Apostasy means withdrawal, rejection, abandonment of your faith. Physically, yes, you're here, but not spiritually. Hindi ka nakikidigma. Minsan, ikaw pa ang dahilan ng digmaan. Hello? Sad to say, no? Pastor, pahiram muna ha, sad to say. Pastor Jeff yun, sad to say. We are in the battle. Nasa digmaan tayo. That's why yun yung mga kanta, di ba? This is how we fight our battles. Paano ba? We are on the front lines. Mga anak ng Diyos, frontliner ka. Pag frontliner,
dapat malalakas, matitibay, matatatag. Kasi kayo yung pandigma. And we are in the danger zone. Kaya sabi ni Bishop Chito, paalala niya, mga anak ko, mga anak ng Diyos, huwag kang lalabas na tahanan nang hindi ka nanalangin. Sapagkat paglabas mo, kung mahina-hina ka, kakainin ka ng mundo, kakainin ka ng kaaway. Lalapain ka, ibabagsak ka, gugupo ka. Huwag kang lumabas ng bahay. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang lumabas ng bahay na hindi nagpe-pray. Kasi yan yung covering mo, yung cover na Lord sa'yo. Okay? Huwag nating lang panoorin na nilalapa yung iba. Ipag-pray mo din sila. Amen po ba? Dahil safe ka, wala kang pakialam. Hindi po. Dahil safe ka, mas lalo kang lumapit sa Diyos, ipanalangin ang iba. Amen? Dahil secure kayo, nag-secure sa'yo, nagbigay sa'yo ng safety ay Diyos na buhay. Therefore, kapag nanalangin ka para sa iba, alam mo rin ipapatong, ibibigay ni Lord yung protection na ibinigay niya sa'yo, ibibigay niya rin doon sa pinapalangin mo. Amen po ba? Mga magulang, huwag kayong papayag na nakalabas ng tahanan ng inyong mga anak na hindi nyo man lamang na ipanalangin. Or else, lalapain niya ng kaaway. Panahon ngayon, in these last days, we have to be strong in the Lord. Amen. Kailangan nating lakaran, kailangan nating hakbangan, kailangan nating manindigan sa pananampalatayang meron tayo. Huwag tayong banjing-banjing na Kristiyano. Matawag lamang na Kristiyano pero hanggang nguso, wala sa puso, walang power. Hello? We need the power of the Holy Spirit in our lives. That's why two things ang kailangan natin gawin ngayong umaga. Magdesisyon ka, acknowledge your place in the battle. Ikaw ay nasa frontline at dahil nasa frontliner ka, we are in the danger zone. But praise be to God that Jesus is the captain of the host. Si Jesus ang ating kapitan, nasa unahan pa natin siya. Bagamat tayo ay frontline, meron pang nasa unahan, si Jesus Christ. So acknowledge your place that you are in the battle. Amen? Hindi po nasa bote, nasa battle, digmaan. Hello? Okay. Kala ko may tulog eh. And number 2, use the armor and weapons God provides for protection and victory. So yan dalawang bagay pagdesisyonan mo. Because sabi sa 2 Corinthians 10:3-5, for though we live in this world, nandito tayo sa mundo, namumuhay tayo sa mundo, we do not wage war as the world does. Hindi natin ginagaya kung paano makipaglaban ng mundo. Sinaktan ka, sasaktan mo rin. Siniraan ka, sisiraan mo rin. Inaaway ka, awayin mo rin. Ganyan ang mundo. Though we live in this world, we do not wage war according to the standards of this world. Amen po ba? Ganon tayo makipag-battle. Yes, we are engaging in the battle, but we do not engage the battle as the world does. Kung paano gawin ng mundo ang pakikipagdigma. Because the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, anong weapon natin? Ang weapon natin ay may kapangyarihan to demolish strongholds. To demolish arguments and every pretensions that sets itself upon against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient in Christ. Sulat nyo na lang yung verse, hanapin nyo sa bahay. Now, tatandaan natin sa battle, kailangan ng battleground. Sa mga Kristiyano, ang digmaan, ang battleground ay sa inyong isipan. Saan? Sa isipan. The mind is the battleground. Saan nagse-set up ng labanan? Sa isipan po. Kaya kailangan ang ating isipan ay ready palagi. Sabi dyan, the God of this age, sino yun? Si Satanas. Has blinded the minds of the unbelievers. Kaya kahit anong share mo, kahit anong paliwanag mo sa mga unbelievers, hindi ka agad niya matatanggap. Kasi sila ay binulag ng kaaway. Amen po ba? And
Ang problema, sa lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos, ngayong umaga nakikinig kayo ng salita ng Diyos, maaaring na lumalakas ang inyong pananampalataya, na-feed kayo, pero sabi diyan sa Luke 8:12, those along the path are in the ones who hear, and then the devil, anong ginagawa na kaway? Pumupunta siya and takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. So huwag kayong papayag ngayong umaga, ang salita ng Diyos na naitatanim, naririnig nyo, ay manakaw pa ng kaaway. Saan nangyayari yon? Sa isipan. Allow the Holy Spirit right now to move, to fill you with God's Word. Huwag mo nang isipin yung mga dapat isipin sa oras na ito. Focus tayo sa Word of God. Amen? Amen po ba? Kasi pag nakuha yan ng cellphone, pag nakuha yan ng alalahanin, nanakaw na yung Word para sa'yo. Ang nakakapag-establish ng faith ay Word of God, hindi ang iyong pag-upo. Ang nakakapagpatatag ng iyong pananampalataya ay ang salitang iyong narinig. Paano yung mahalagang salita? Nanakaw pa. Dahil nawala yung focus ng iyong mind sa salita ng Panginoon. Amen po ba? So the mind is the gateway, daan. The gate to the soul and the gate of the spirit. Our mind opens and accepts the spirit, malaking S, and rejects the spirit. It's our mind. Ano yung tinatanggap niya, ano yung accept niya, ano yung nire-reject niya. Lahat yan nangyayari sa inyong isipan. 2 Corinthians 11:2-4, basahin niyo po yan, sabi yan sa salita ng Panginoon. Okay? The mind is the gateway. Okay? Yan. Any sin must be accepted by the mind. Hindi yan dumidiretso agad sa puso. Dito muna yan. Lahat pinag-iisipan. Lahat pinapapasok dito sa inyong isipan. The mind is the gateway. Okay? And your mind is the factory. Isipin nyo ano yung factory. Ano yung mga laman nun? Your mind is the factory where thoughts generate. Lahat dyan sa isipan mo. That is the battleground. That is the gateway. That is the factory where thoughts generate. Sabi ni Paul, sabi ni Apostle Paul, it distinguishes between carnal and spiritual mind. Lahat ng iniisip, makalaman, makamundo, lahat dyan. And even the spiritual thoughts dyan din naglalaro sa iyong isipan. And praise be to God, even repentance, ang pagsisisi, dyan din nagsisimula sa isipan. That's why si Paul, ang encouragement niya sa mga lingkod ng Diyos, Romans 12 is for the believers. Hello? Romans 12 is for the believers. Sabi doon, ano? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Araw-araw magpa-renew tayo ng ating isipan. Kasi aminin natin, may mga impluwensya tayong nakukuha, opinion, ideas ng mundong ito. At minsan, nasasaturate niya yung ating mind. Mapapansin mo na rin, yun na rin ang opinion mo, yun na rin ang ideas mo, yun na rin ang iniisip mo. Kaya ang sabi ni Paul, do not be conformed, but be transformed by the renewing of your mind. So repentance is still happen, nagsisimula sa ating isipan. Tama po ba? Naiintindihan po natin. So, how Satan used that mind? Paano nagagamit ni Satan ang ating isipan? 2 Corinthians 11 verse 3, ang sabi dyan, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Ela, buksan mo nga to. Okay? So, paano po? Anong ginagawa ni Satan? Makinig mabuti. Satan was able to influence Eve. Ganito po kumilos ang kaaway. Okay? Number 1, magsasuggest siya. Saan ka mangyayari yung suggestion? Sa mind. First, suggesting. And, ano mangyayari? She questioned the integrity of the Word of God. Sabi sa Genesis 3:1-5, totoo ba
na sinabi ng Diyos o ni Yahweh. So magsasuggest si kaaway, si Satanas, para pagdudahan mo ang salita ng Diyos. Then you're going to doubt, papasok ang twist. Half truth, half lies. Alalahanin nyo, alam ni Satanas ang Word of God. Kaya nga ginagamit niya rin ang salita ng Diyos eh. Kaya nga sa church na to, ine-emphasize namin, love the Word of God. Meditate on it day and night. Hindi ka makakapagpatibay, magiging matatag kung wala kang salita ng Diyos. Dahil ang ginagamit din ni Satanas na salita ay salita ng Diyos. Twisted. Binabaluktot niya. Kung hindi mo alam, baluktot na ang narinig mo, ang natanggap mo, nadaya ka na. Amen? Amen ba? Twist. And then, he did not attack the physical being of Eve. Anong ginawa niya? He worked on Eve's mind. Hinayaan niyang magdesisyon si Eve. Kasi nga, meron tayong free will. Hello? Hindi niya makasakop yung free will natin. Kaya ang gagawin ni Satanas, suggest siya sa'yo kung anong gagawin mo, pagdudahan mo ang salita ng Diyos, itutwist niya yung narinig mong salita ng Diyos, hanggang sa hindi mo natanggapin ang totoong salita ng Diyos. Nung umarap si Satan kay Jesus, di ba Word of God din? Twisted lang yung word. Twisted yung meaning. Twisted din yung application. That's why kung tayong Kristiyano, hindi ka magiging rooted and established by the Word of God at basta mo na lang tinanggap ang salita na natatanggap mo, nakikilala mo, nagbigay is mga popular, kilalang mga lingkod ng Diyos, tatanggapin mo lang siya. Hindi mo inaral, madadaya ka. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang padaya. Lalo na sa oras na to. Huwag magpapadaya. Amen po ba? So how Satan do this? Through lies and deception. Of course, he is the father of lies. Walang ibang tatay ng kasinungalingan at pandaraya, si Satanas lang. Huwag kayong papayag na si Yahweh ang ama ng kasinungalingan. Siya ang ama ng kadiliman. Huwag na huwag niyong papayagan because it's blasphemy. At bilang mga anak ng Diyos na nasa kaliwanagan, hindi natin tatanggapin yan. Because sabi sa Biblia, ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. Amen po ba? Okay, he cannot spiritually lay hold of us bilang mga totoo. Totoo, sabi mo, totoo akong Kristiyano. Totoo akong mananampalataya. Pag totoo kang Kristiyano, totoo kang mananampalataya, Satan cannot possess you. Walang Kristiyanong na-possess, sinapian ng masamang demonyo, masamang espiritu. Wala po. Pwede kang ma-oppress but cannot be possessed. Amen. Okay, kaya yan nangyayari lahat sa mind. He attacks through schemes. Ano yung schemes? Mga balak, mga ano Tagalog? Wiles. The word schemes refers to cunning arts. Mapanlinlang, deceit, craftiness, trickery in a planned way. Satan's method is always, noon hanggang ngayon, same pa rin ang strategy ng kaaway. Ano? Pandaraya, panlilinlang. Anything contrary to God's word is deception. Again, anything, lahat ng bagay na kontra sa salita ng Diyos, panlilinlang, pandaraya. Ang problema, paano mo malalaman kung hindi mo nga alam ang salita ng Diyos? Kaya matindihan po talaga ang pagpupush natin. Love the Word if you love the Lord. Love His Word if you love the Lord. Kasi ito lang ang magsasabi sa iyo, no, that is lies. No, that is not true. The Word of God is your mirror para sabihin sa iyo na mali yung napakinggan mo, na yung tinuturo ng iba. Anything contrary to the word is deception. How do Satan and his demon attacks us believers? Simple lang. Makinig mabuti. Paano tayo inaatake ng kaaway? Kasi naging kaaway niya tayo eh.
Nung hindi tayo nakipag-isa kay Kristo, friends kayo. Friends tayo ni Satan. Pero nung tayo nakipag-isa kay Kristo, enemy na tayo. Kaya lahat ng bagay na ginagawa niya, gusto niya maialis tayo sa presensya ni Lord. Amen? Mailayo tayo sa presensya ni Lord. Paano ba masaktan ng Diyos Ama? Paano ba masasaktan ni Satanas ang Diyos Ama? E di ilayo yung pinakamamahal niya. Sino pinakamamahal niya? Tayo. Beside Jesus, we are the apple of God's eyes. Pag nalayo tayo sa Diyos, happy na si Satan. Nasaktan niya ang Diyos Ama. Amen? And we do not want that to happen. Dapat lagi nating piniplease si Lord. Binibigyan ng kasiyahan si Lord. Pinapaligaya si Lord. Amen po ba? Amen. So, number 1, fleshly desires. Yan po, may nakita si Satanas na open na gate sa'yo. Pang-aaring may sama ka ng loob. Yun ang gagamitin ni Satanas para makapagpasok sa mind mo. Baka may nakita siyang galit, hindi ka makapagpatawad, meron siyang lugar para makapasok sa'yo. Amen ba? O meron kang ibang pagnanasa, kayamanan, na sobrahan ka na sa pagnanasa ng kayamanan ng mundong ito, meron na ngayong puwang si Satanas na makapasok sa isipan mo. Amen po? Number 2, susundan ka niya ng kasinungalingan. Magagawa siya ng mga kwento-kwento. And number 3, may makikilala kang mga false Jesus and false teachers. Yan ang gagamitin para sirain ang salita ng Diyos. And number 4, sickness. Pwedeng ikaw or pwedeng ang iyong mga mahal sa buhay. Ang author ng sickness, si Satanas. Amen? Bagamat tayo po minsan nakakaranas ng pagtutuwid ni Lord, huwag niyo pong isisi kay Lord ang inyo pong sakit at karamdaman. Kasi ang nais ni Lord, buhay na ganap at kasiyasiya. Now, doon sa binasa natin, meron tayo nabanggit doon na stronghold. Sabi nyo nga, stronghold. What is that stronghold? Sa Tagalog, ibig sabihin, kuta, muog, balwarte. Isipin nyo, anong itsura ng kuta? Hindi siya basta napapasok. Diba? Pag sinabing ito ang kuta, ibig sabihin, marami yung bantay. Hindi mo na mapapasok. Muog, matibay, balwarte. Pag sinabing balwarte, malaki yan. Yan, malaking lugar. So what is that strongholds? Spiritually speaking, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, nagkakaroon ng strongholds ang kaaway kapag hindi natin totally na isuko ang ating buhay kay Lord. May itinarya ka sa buhay mo. Unforgiving spirit, nagiging matibay na muog yan ng kaaway para balik-balikan ka. Kasalanan na ang tagal-tagal na, hindi mo pa ikinonfess kay Lord. Huwag mo na i-confess sa iba, baka i-chismis ka pa. Pwedeng kay Lord. Pwedeng sa lingkod ng Diyos ko talaga nabibigatan ka. Minsan kasi may mga tao na, pinatawad na ba talaga ako ni Lord? Yung malaki kong kasalanan, nilinis niya na talaga ako. Kung gusto mo talaga makasure, pumunta ka sa lingkod ng Diyos, sa iyong pastor, sa iyong kilalang tatay sa pananampalataya, magpapanalangin ka para matanggal yung strongholds ng kaaway sa buhay mo. Kasi yan ang patuloy na babalikan ng kaaway sa'yo. Amen? Kaya yun pa rin ang kasalanang nagagawa mo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi doon sa Ephesians 6:10, finally, my brethren, be strong in the Lord. Kanino ka magpapalakas? Kay Lord. Huwag kang umasa sa lakas ng iyong pastor, sa lakas ng iyong kapatiran. Lumasa ka sa lakas ng Diyos. Sa Diyos tayo hihingi ng lakas. Amen? Sa Diyos tayo hihingi ng lakas. Because we have this enemy. Sino yung enemy mo? The devil is your enemy. Hindi mo kaaway ang iyong asawa. Hindi mo kaaway ang iyong anak. Hindi mo kaaway ang iyong magulang. Hindi mo kaaway ang iyong kapatid sa pananampalataya. There's spirit behind na kumikilos sa kanya na maaaring ginagamit ng kaaway para saktan ka. Amen? The devil is your enemy. Kaya alam mo dapat papaano labanan ang enemy. Hindi yung galit siya, galit ka na rin. Nagbigay siya ng sama ng loob, bibigyan mo siya
siya ng sama ng loob. Hindi ka inimikan, hindi mo na rin iimikan. Madamot siya, madamot ka na rin. That is not how we fight our battles. Hindi yun ang itinuro ni Lord. Paano mo labanan ang digmaan na nasa iyong harapan. The enemy is the devil is our enemy and he wants to destroy us. 1 Peter 5 verse 8 sabi doon, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is a what? Roaring lion. Okay? Walk about seeking whom he may devour. Kahapon, inaayos ko yung mga tuta ko. 6 po yung tuta namin. Sabi nung maliit na tuta, babae yun. 2 weeks, sabi sa akin, kala mo, Leon, tuta lang naman. Ganon din si Satanas. Ikaw, hindi ka marunong kasing talagang Leon ka, ay talagang matatakot ka, di ba? Jesus is the Lion of Judah living inside of you. Kung nagro-roar si Satanas, mag-roar din si Jesus na nasa iyo. Amen? Let the Lion of Judah roars in your heart. Nag-aasal, leon lang si Satanas. Pero muning lang siya. Kuting. Pero, talo ka nung nag-aasal na leon na yun kung walang Lion of Judah sa buhay mo. Huwag tayong magpakasiguro, mga anak ng Diyos. Huwag kayong magpakasiguro na kaya nyo si Satanas. Satanas lang yan. Kayang-kaya yan. Kaya mo yan sa tulong ni Lord. Pero kung ikaw, hindi mo kaya. Balibag ka lang yan. Tapong ka lang yan. Wawasakin ka yan. Kaya kailangan mo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo si Lord. Be strong in the Lord. Bilang magulang nyo, ayokong malapa kayo. Ayaw namin na may umiiyak sa inyo. Daddy, mag-iwalay na kami. Daddy, alis na ako. Daddy, Mommy, bakit? Hindi mo alam paano labanan ang gawa ng kaaway sa iyo. Umiyak ka. Dapat nagro-roar ka. Amen? Hindi ka talunan. Hindi ka talunan. That enemy. Kaya yung heart's desire ko, Lord, help us. Ibaba muli ito. Ma-on fire ang CSF to be strong in the Lord. To be strong in your mighty power. Hindi kami aasa sa sarili namin galing, lakas, talino. Aasa kami sa kapangyarihan mo, Panginoon. Amen? The devil is the liar and deceiver. He is the murderer who lives to steal, kill, and destroy. Siya lang ang gagawa niyan sa'yo. Okay? Siya yung kaaway mo. Paano gagawin niya? Una, bubulagin ka niya. Okay? Bubulagin ka niya sa katotohanan. Pangalawa, wawasakin ka niya. Pangatlo, sisirain niya yung testimony mo. Ang masakit, gagamitin niya pa kapwa mo. Kaya nga, kailangan matalino kayo. Huwag basta maniniwala. Unang gagawin niya, bubulagin ka, bubulagin yung kasama mo, wawasakin ka, sirain yung testimony mo, at pipigilan ka niyang mag-share ng gospel. Di mo kaya yan. Huwag ka mag-share dyan. Di mo kaya yung share, mas matalino yan sa'yo, mas magaling yan sa'yo. Ay, paano mo i-share? Buhay mo naman, ganyan. O, di ba? Yun ang inilalagay sa ating kaaway. Kaya sabi sa Ephesians 6 verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against, sino kaaway mo? Anong klase? Huwag niyo mamaliit na yung kalaban nyo. Against the ruler, against authorities, against the power of this dark world, against the spiritual forces of evil. Hindi pipitsugin ang ating kaaway. Kaya huwag ka rin maging pipitsuging Kristiyano. Huwag kang manok. Sabihin mo sa katabi mo, maging agila ka. Ay nako, wala naman kayong tinapik. Ulit, huwag kang maging manok. Maging agila ka. Ayaw ng manok o pato. Huwag kang maging pato. Okay, maging agila tayo. Tulad ng isang agila, tayo ay lilipad. Amen?
nakalilipad ng mataas. Amen po ba? Ang agila, tinutuka ang ahas. Ang ahas, kinakain manok. Manok ka ba? Ba't ka kinakain ng kaaway? Ba't ka tinatalo ng kaaway? Agila ka, sabi mo, agila ko. Napapagod ba ang agila? Oo. Pero sabi ng salita ng Diyos, magpapanibagong lakas ka. Bakit? Be strong in the Lord. Amen kayo ng amen, ha? Pag nakita kong iyak-iyak pa, ha? Now, kilalanin natin yung kaaway na yan. What is the nature of that enemy? Pasensya na kayo, teacher ako ngayon. Gusto kong i-build up sa inyo, maging matatag tayo. Dahil ang panahon ay maigsi na. Paigsi ng paigsi at padilim ng padilim. Amen? Kaya wag nyo pong ipipikit ang inyong mga mata. Who is that enemy? The nature of the enemy? That invisible war started in heaven and with the angel name, ano pangalan niya? Lucifer. And that Lucifer is a beautiful angel, the morning star and shining ones. But he was kicked out because of his pride and rebellion. Nagsimula na maganda si Lucifer. Sa heaven, siya ang worship leader. Kaya wag magbayabang ang mga worship leader. Pag hindi ka connected kay Lord, talo ka ni Satanas. Alam niya lahat ng kanta, mas maganda pa boses niya. Hello? Totoo yun. That name, Lucifer, ang pakaganda ng meaning, a beautiful angel, the morning star and shining ones. But he was kicked out because of pride and rebellion. And that Lucifer name changed into Satan, naging accuser and adversary. Satan's beginning was so beautifully created. Napakaganda ng kanyang simula. Okay? But remember, the bright morning star is our Lord Jesus Christ. Okay? But that time, siya yung morning star. He was the light bearer. But the light of the world is Jesus Christ. Lahat ng nakay Satanas, kay Lucifer noon, lahat yun, kinuha na lahat ni Jesus. All power, all authority, all description, lahat yun, kinuha na ni Jesus. Na kay Jesus na ang lahat. Noong nag-start si Lucifer, napakaganda. He was described as a model of perfection, full of wisdom and perfect in beauty, adorned with every precious stone. Basahin niyo sa Isaiah and Ezekiel. May mga verses po yan. Okay? He was the guardian cherub, morning star, and son of the dawn. And at that time of creation, he was the guardian cherub. Lucifer's chief downfall was pride. Sabi nyo nga, pride. Nung siya ay nilamon ng fried chicken, tama? Tangingin ng mga junior youth doon. Ano sila? Anong generation nyo? Alpha kayo. Buti pa yung mga alpha, walang cellphone ngayon. Yung mga generation, ano kaya? Z? Oh, walang cellphone. Praise the Lord. Okay? Chief downfall was pride. Magandang simula, bumagsak. And that name, hindi ko na isa-isa niya paliwanag, basahin nyo na lang. Yan, lahat, pag nabasa nyo sa Biblia, ang dinidescribe niyan si Lucifer, si Satanas, si Yahweh. Lahat ng yan, kay Satanas, the prince of power of the air, the ruler of demons, the ruler of the world, the god of this age, the serpent, the great dragon, the enemy, the tempter, the false angel of light. Ibig sabihin, nagmamaskara na siya angel ng light, pero hindi talaga siya source ng light. The accuser of our brethren, the devil and Satan, the liar and murderer, the enemy. At meron siyang mga kasama. Hindi siya nag-iisa. The devil is not alone. Marami siyang kasama. Because of his pride, pinagsak siya ni Lord, ng ating Abba Father, tinapon saan? Sabihin mo sa katabi mo, salamat hindi ikaw ang inihulog ng langit. Huwag niyo natanggapin yung hulog ka ng langit. Kasi ang inihulog lang ng langit ay si Satanas at ang 1/3 ng angel na sumama sa kanya sa pagkukudita sa langit. So merong mga anghel din si Satanas, kasama niyang gumagawa
ng loloko, ng dadaya sa inyo. Amen? Kung may angel si Lord na ibinigay sa atin to guard us, to send His message for us, to send His blessings, meron din si Satanas. Okay? Meron din siyang ginagamit. Okay? Naiintindihan po ba? But, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Satan's power is limited. The power of our God is unlimited. He is limitless. But Satan's power is limited. Satan is not omnipresent. Amen? Satan is not omnipresent. He is not everywhere. Hindi kaya ni Satan na pumunta sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon at pagkakataon. He can be only in one place at a time. Not like our God. He is not omnipotent, all-powerful. Hindi siya makapangyarihan. Hindi kanya kayang saktan. Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kanya kayang saktan. Gagamit siya ng iba para kasaktan. Pero walang power si Satan, saktan ka. Patayin ka, wala siyang power nun. Gagamit siya ng iba para ka masaktan. And He is not omniscience, the all-knowing. Only God is the all-knowing God. Hindi niya mababasa ang isipan mo unless may bukas sa isipan mo. Unless merong puwang sa puso mo, sa isipan mo, na lugar para siya makapasok, hindi kayang pasukin ng kaaway ang isipan mo. Hindi niya kayang basahin ang laman ng isipan mo. Kaya wag niyong ibuka ang bibig niyo kung galit kayo. Maririnig ng kaaway. Hello? Pag narinig ng kaaway, galit si Ella kay ganito, ayun, bibigay na, oo nga, ganito, ganyan. Pero hanggat di bumubukas yan, walang kayang gawin si Satanas para mabasa ito. Amen? Naiintindihan po ba? Because he is not omniscient. Hindi siya all-knowing. Okay? Subjected to the limits God has placed on him. Kung hindi inaalaw ni Lord, hindi yun makapangyayari. Naunawaan? Naiintindihan niyo po ba? Now, anong strategy ng kaaway sa atin? The power tools, may power tools ang kaaway. Noon hanggang ngayon, eto pa rin yung ginagamit. Deception, seductions, and lies. Saan po kayo bumabagsak dyan? Saan po tayo bumabagsak? Ipagkatiwala natin po na yan po ay ating pong mapagtagumpayan. Amen po ba? Amen? Naintindihan? But let's remember that we are not fighting and doing spiritual warfare to be victorious. Sabi mo sa katabi mo, mananagumpay ka na. Okay? We fight from victory. Amen? Not to victory. Mananagumpay na tayo. Kailangan nyo lang panatalihin ang inyong katagumpayan. Amen? And the three great enemies of righteousness. Jesus is our righteousness. We have to overcome these three. Ang kaaway ng righteousness, the world, the flesh, and the devil. Kaya sabi ng iba, huwag nyo isisi lahat kay Satan. Sabi ni Satan sa inyo, ako na naman sinisi nyo. Pwede kasi yung inyong laman. Amen? The enemy of that righteousness is the world. That the literal word, yung sanlibutan. Number 2 is your flesh, yung ating karnal na katawan. Kaya kailangan lagi nagpaparenew. Kasi sa ating natural, tayo po ay makasalanan. Kaya minsan-minsan bumabalik yung dati nating ugali. Yung pangit nating ugali, bumabalik, hindi ba? Kaya lagi dapat tayo nagpaparenew ng ating isipan. That is the flesh. And number 3 is the devil. We have to overcome this. We have to fight yung tatlong yan. Now, anong dapat natin gawin? To do the spiritual warfare. Okay, mag-alala, 10:34 na, hindi ko i-discuss ang armor of God. Dadaanan ko lang. So, we have the whole, sabi nyo nga, whole armor of God. So, God is the owner. Sabi nyo, God is the owner of the armor. Para makatagal ka sa digmaan, kailangan mo suotin ang baluti na binigay ng Diyos.
walang ibang pinaggalingan ng baluti, ang Diyos lang. Kasi alam niya na meron ka talagang warfare na gaganapin, na haharapin. We have to fight the battle and we have this full armor. Pag sinabing full armor, full gear. Wala kang pipiliin. Hindi pa pwedeng isa lang ang isuot mo dyan, mananalo ka. Para manatili ka, matatag ka, kailangan lahat yan isusuot mo. Hindi ka mamimili, sword lang. Hindi ka mamimili, belt lang. All, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Pag may pinut on, isinuot, therefore meron kailangan i-put off. Kapag ka may put on, may put off. Put off means throw off. Mayroon kang dapat itapon. And what you should throw off? The deeds of darkness. Huwag ka nang pumayag na mayroon ka pang gawin na gawa ng kadiliman. You cannot wear the full armor of God if you have these deeds of darkness na nananahan pa rin sa'yo. Sa salita ng Diyos, we have these three armor na mababasa natin. Yung word na armor, mababasa natin 3 times. The first one, yung put on the whole armor of God sa Ephesians. And then we have this, sabi dyan, the night is far gone and the day is near. Let's therefore throw off the deeds of darkness and let's put on the armor of light. Who is the light? Jesus. Wear Jesus. Put on the armor of light. Have Jesus in your life. And 2 Corinthians 6 verse 7, and sabi dyan, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness. Who is our righteousness? Jesus. Jesus is our righteousness. Put on Jesus in your life and He is your righteousness. Amen? Amen po ba? Naunawaan natin? Then, only then, we may be able to stand your ground. Only then you may be able to stand your ground. The demand for the armor of God, we need the armor of God to survive. Sabi mo nga, to survive. Sabi yan sa Ephesians 6:11, to survive. To means to survive o yung, the word stand in this verse means abide, to continue, and to hold up, mapanatili. But, hindi lang dapat tayo nagsusurvive, we need to withstand. When we say withstand, makatagal. May Kristiyano nakatagal ng ilang sigurong araw. Paano kung matagal ang labanan? Kaya mo ba? Makakaya natin yan if we have the full armor of the Lord. Sabi dyan, to withstand. Basahin niyo uli yung Ephesians 6 verse 13. Napakaganda, sabi dyan. Kaya't gamitin nyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Sabi mo sa katabi mo, matatag ka pa ba? Una muna, nakatayo ka pa ba? Okay. So we have the demand to wear the full armor is for you to survive, and number 2, for you to withstand. Kailangan tayong magpakatibay, magpakatatag. Amen? Sabi sa Isaiah 54 verse 17, magtatapos na po. No weapon that is formed against thee shall prosper. Walang magtatagumpay na gawa ng kaaway, na weapon ng kaaway. Okay? Ang makapananagumpay sa iyo. And every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is for me, said the Lord. Sabi niya sa Tagalog, walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa'yo. At masasagot mo anumang ibibintang laban sa'yo. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Bibigyan ko sila ng tagumpay. Ako ang Panginoon na nagsasabi nito sa inyo. God did not raise victims. CSF family, CSF church, aming mga anak sa pananampalataya, hindi kayo nakakatanggap ng salita ng Diyos. Hindi namin kayo pinapakain araw-araw na salita ng Diyos, day and night ng devotion ng Word of God, for you to be victimized by the works of the enemy.
para lang kainin kayo, lapain kayo, wasakin kayo ng kaaway. God raised you and me to be victors. Nilikha ka, pinatatag ka ng salita ng Diyos para maging mananagumpay. So CSF Church, our challenge for today, be bold as a lion. Be bold, maging matapang ka, katulad ng lion. Because you have the Jesus, the Lion of Judah, inside of us. Let's all stand. Oh, we thank you, Lord Jesus, for your word. Karabase kada sandara rabayase. Dokoroboyo niya se kada sandara bayash kada sanda. Your people, Lord, will always stand in your word. Your word is truth. Ikaw ang aming katotohanan. Ikaw din, Panginoon, ang aming righteousness.